Sa probinsya noong 2015, isang alamat ang nagdala sa akin sa isang paraiso sa kagubatan, isang lugar na puno ng kagandahan at misteryo. Pero sa likod ng kagandahang iyon, may halimaw na nagkukubli, handang kunin ang iyong kaluluwa at alaala. Sa pagnanais kong makita ang paraiso, natagpuan ko ang mga engkanto na nag-aalok ng mga alaala kapalit ng aking nakaraan. Ngunit sa huli, ako'y naging biktima ng sarili kong pagnanasa. At ngayon, isa na akong boses sa alamat na patuloy na naghihintay ng susunod na biktima. Noong 2015, umuwi ako sa probinsya para magbakasyon. May narinig akong alamat tungkol sa isang magandang lugar sa kagubatan. Tinatawag daw itong paraiso. Sabi ng mga nakakaalam kung saan ito matatagpuan, napakaganda raw ng lugar na iyon. Punong-puno ng mga bulaklak na hindi mo pa nakikita sa buong buhay mo. Malamig ang hangin at maliwanag ang buwan kahit sa umaga. Kaya lang, may babala na kasama ang alamat na yon. May halimaw daw na nakatira sa paraiso. Ang halimaw na yon ay hindi basta-basta nagpapakita. Pero kapag nakita mo na ang anyo niya, ibig sabihin ay wala ka ng kawala. Tatanggalin niya ang iyong kaluluwa at magiging katulad mo siya. Ang iyong katawan ay magiging kanyang katawan. Ang iyong alaala ay magiging kanyang alaala. Ang iyong buhay ay magiging kanyang buhay. Hindi ko alam kung bakit, pero na-curious ako. Gusto kong makapasok sa paraiso. Gusto kong makita kung totoo ang alamat na yon. Gusto kong makita kung gaano kaganda ang lugar na yon. At higit sa lahat, gusto kong makita ang halimaw na nakatira doon. Alam ko kung ano ang kapalit ng pagpunta sa paraiso. Pero sa isip ko, alamat lang yon. Para bang kwento lang ng matatanda, para takutin ang mga bata. Wala akong dapat katakutan. Kaya naman, nagtanong-tanong ako kung may nakakalam kung saan matatagpuan ang paraiso. Siyempre walang nagsabi sa akin, pero hindi ako sumuko. Naghanap ako ng mga lumang dokumento sa bahay namin, hanggang sa makakita ako ng lumang mapa. Sa mapa na yon, may nakasulat na daan patungo sa paraiso. Hindi ko alam kung sino ang gumawa noon. Pero sa isip ko baka isa sa mga ninuno namin ang nakapunta na sa paraiso. Kaya naman sinundan ko ang mapa. Ilang oras din akong naglakad sa kagubatan. Habang naglalakad ako, ramdam ko yung kakaibang lamig ng hangin. Parang may mga matang nakamasid sa akin sa dilim. Hanggang sa makarating ako sa isang lugar na napakaganda. Punong-puno ng mga bulaklak na iba-iba ang kulay. May mga bulaklak na kulay asul, kulay lila, kulay itim, at iba pa. Ang liwanag ng buwan ay napakaliwanag kahit na 2:00 pa lang ng hapon. Parang nasa ibang mundo ako. Pero napansin ko na may kakaibang amoy sa lugar na yon. Amoy bulok na bangkay. Hindi ko na lang pinansin. Naglakad-lakad ako sa lugar na yon. Hanggang sa makarinig ako ng mga boses. Ang dami nilang sinasabi. Hindi ko na maintindihan dahil sabay-sabay sila. Hanggang sa unti-unti silang nagpakita. Mga maliliit na nilalang na may pakpak ang gaganda nila. Sabi nila, mga engkanto raw sila. Kaya raw nila natuparin ang lahat ng pangarap ko. Basta ibigay ko lang sa kanila ang mga alaala ko. Hindi ko naintindihan ang ibig nilang sabihin, kaya tinanong ko sila kung ano ang ibig nilang sabihin. Sabi nila gusto raw nilang makuha ang mga alaala ko. Kapalit ng mga alaala na gusto kong maranasan. Halimbawa, gusto kong maranasan na maging presidente ng Pilipinas. Ibibigay nila sa akin ang alaala na yon. Kapalit ng kahit anong alaala na gusto kong ipalit. Natuwa ako sa sinabi nila. Sabi ko gusto kong maranasan na maging mayaman. Kapalit ng alaala ko nung 10 years old ako, agad nilang tinupad ang hiling ko. Bigla na lang pumasok sa isip ko ang alaala ng isang mayamang tao. Parang ako talaga ang taong yon. Natuwa ako sa nangyari. Pero naisip ko na parang may mali. Parang may nakalimutan ako, hindi ko na lang pinansin. Nagbigay pa ako ng ilang alaala sa mga engkanto. Hanggang sa may napansin ako.
Lahat sila ay may hawak na kwintas. Pare-pareho ang itsura ng mga kwintas. Kulay puti na may bilog na pendant. Tinanong ko sila kung ano ang mga kwintas na yon. Sabi nila, mga buto raw ng tao. Natuwa ako. Sabi ko, gusto ko rin ng ganong kwintas, kapalit ng alaala ko nung 7 years old ako. Binigyan nila ako ng kwintas, pero napansin ko na yung kwintas ay amoy bulok. Doon ko naisip na may mali. Nung tanungin ko sila kung anong klaseng buto ang ginamit sa kwintas, bigla na lang silang nagbago ng anyo. Yung mga magaganda nilang muka, naging nakakatakot. Naging mga halimaw sila. Mahahaba ang mga dila nila, parang mga ahas na handang manila. Doon ko naisip na yung mga bulaklak na nakapaligid sa amin ay mga dila nila. Kaya pala amoy bulok dahil yung mga bulaklak na yon ay mga dila ng mga halimaw na yon na nakasuksok sa bunganga ko. Tumakbo ako pabalik, pero nahulog ako sa isang butas. Pagkatapos noon, nagising ako sa isang madilim na lugar. Doon ko na-realize na mali ako. Parang biglang bumagsak lahat ng alaala ko. Ang halimaw na nakatira sa paraiso ay ako. Sobrang takot at pagsisisi ang naramdaman ko. Pero wala na akong magawa. Ngayon, isa na ako sa mga engkanto na naghihintay ng mga biktima sa paraiso. Wala na akong sariling alaala. Puro alaala na lang ng iba ang nasa isip ko. Parang wala na akong sarili. Isa na lang akong boses na umaasa sa mga susunod na biktima. Ang kwento ko ay naging alamat na isa na itong babala sa mga taong gustong pumasok sa kagubatan. Hanggang ngayon ay naghahanap pa rin ako ng mga biktima dahil ang halimaw na nakatira sa paraiso ay hindi na ako. Siya na ang halimaw na naghahanap ng mga biktima na makukuha ang alaala at kaluluwa. Habang ako ay isa na lang sa mga boses na naririnig sa paraiso. Ang kwento ay isang paalala na ang pagnanasa ay maaring magdala sa atin sa kapahamakan. Salamat sa pakikinig mga kaibigan. Huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang Creepy Pinoy Stories para sa mas marami pang nakakakilabot na kwento. Excited na akong makita kayo sa susunod na upload. Tandaan, sa kagubatan ng alaala, baka ikaw na ang susunod na biktima.